Dahan-dahang pumasok ang menor de edad na lalaking iyan sa isang tindahan sa Binmali, Pangasinan. Tila napansin niya ang CCTV sa tindahan dahil agad siyang nagtakip ng mukha. Binuksan ng lalaki ang drawer at ginalaw ang ilang paninda bago umalis na walang bitbit na paninda. Yun pala, may tinangay na siyang pitaka. Ayon sa may-ari ng pitaka na namang may-ari din sa tindahan, 14,000 pesos at $50 na katumbas ng halos 2,000 pesos and 800 ang natangay. Posible raw na nakalusot ang lalaki sa siwang sa pagitan ng gate at bubong ng tindahan. Inireport na ng may-ari ng tindahan ang insidente sa pulisya at mga taga-barangay. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng lalaking menor de edad. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nauwi sa trahedya ang pagpapa-enroll sana ng isang ina sa dalawa niyang anak sa Maguindanao del Sur. Cecil, anong nangyari? Rafi, papunta sana sa eskwelahan para mag-enroll ang mag-iina nang mabangga ng bus ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bayan ng Pandag. Patay ang ginang na rider na buntis daw ayon sa kanyang ina. Sugatan naman ang dalawang anak na angkas niya na edad 11 at 10. Ayon sa pulisya, sinubukan ng bus driver na iwasan ang lubak-lubak na bahagi ng kalsada at doon niya natumbok ang motorsiklo na nasa unahan. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus. Hinihintay pa kung magrereklamo o makikipag-areglo ang pamilya ng biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng parehong panig. Nahulog sa riprap ang isang senior citizen dito sa Cebu City. Dumiretso siya sa sapa kung saan siya nakita ng kanyang kapitbahay. Ayon sa mga rumisponde, wala ng pulso ang 71 anyos na lalaki nang abutan nila. May kaunti rin siyang dugo sa noo. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital. Patuloy pa itong ine-imbestigahan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Happy Friday mga mare at pare! Fashion, supremacy, and elegance ang ipinakita ng ilang kapuso stars na spotted sa The Mega Ball Fashion and Dance. After her PBB stint as house guest, iconic sa kanyang white dress si kapuso global fashion icon Heart Evangelista. Pinarangalan siya as Pinoy Pride Awardee for Fashion and Social Media. Slay rin si PBB Celebrity Collab host Gabby Garcia sa kanyang dress while dashing in a suit si Khalil Ramos. Spotted din sa fashion event ang isa pang PBB host na si Mavi Legaspi kasama ang kanyang kambal na si Cassie. Dashing in white naman sina ex-PBB housemates Vince Maristella at Michael Sager. Umattend din si Beauty Empire star Kylene Alcantara at Sparkle stars Winwin Marquez, Max Collins at Anthony Constantino. Pati na rin si The Clash judge Christian Bautista with wife Kat Ramnani at award-winning food content creator and Sanggang Dikit FR star Abby Marquez. Present in her black gown din si Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Naniniwala ang ilang legal expert na dapat mag-recuse o mag-inhibit ng ilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa mga naging pahayag nila kamakailan. Si Senate President Chis Escudero naman sinabing hindi nila mapipilit ang isang senator judge na gawin ang recusal. Balita hatid ni Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Dahil nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmusyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para persahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod,
isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon sa legal expert, hindi madali at magiging madugo ang pagpapa-inhibit at maging ang pagpapatanggal sa isang nakaupong senator judge ng impeachment court. Maaari, but pagbobotohan nila yan ulit and it will be very contentious. Wala kasing specific provision doon na unlike the rules of court and many other rules of administrative bodies. Pero sabi ni Senate President Cheese Escudero, hindi nila mapipilit ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court. Sakaling may mag-inhibit nga sa mga senator judge na kalyado ni VP Sara, magkakaroon ng bagong tanong. Ang requirement sa saligang batas is 2/3 of all of the members of the Senate. Majority is based on who votes. That is a rule that applies to the courts. Halimbawa, yung mag-recuse na isa, 22 na lang ba bibilangin natin o out of 24? So hindi klaro yun sa saligang batas, hindi rin yung klaro sa rules. Possible naman na may mag-recuse talaga. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalawig pa ang mga pwedeng makabili ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ng gobyerno. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, hindi na lamang mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWDs at mga solo parents ang maaaring makabili ng benteng bigas. Dahil simula ngayong araw ay maaari na rin makabili nito ang mga minimum wage earners. 120,000 na minimum wage earners ang inisyal na target na mabentahan ng benteng bigas. Ngayong araw, sinimula na ito sa mga minimum wage earners sa Manila Harbor Center. Inilunsad na rin ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa ilang nakapanayam namin na beneficiaries, malaking tulong daw ito sa kanilang pagbabudget. Tulad ng mga binebenta sa mga Kadiwa stores, 25% broken rice din ito na mula rin sa buffer stock ng National Food Authority. Layo ng programa na maabot ang 14 milyon na mga Pilipino. Rafi, umaasa ang Department of Labor and Employment na sa paglipas ng mga araw ay madadagdagan pa ang mga beneficiaries na masasama sa kanilang listahan. Pag-aaralan din daw ng Department of Agriculture ang posibilidad na mapalawig pa ang programa para maisama na rin sa mga beneficiaries ang mga nabibilang sa mga lower middle income. Rafi? Bernadette, exclusive ba yan para sa empleyado lang ng kumpanyang kasali sa programa o bukas sa lahat ng minimum wage earners? Rafi, buti na itanong mo yan, dahil sa ngayon, meron lang piling partnership ang Department of Labor and Employment at Department of Agriculture doon sa ilang mga kumpanya. So sa ngayon, kung ano yung mga kumpanyang meron ng kasunduan, sila yung mga minimum wage earners na entitled dyan. Ngayon, kung sila ay minimum wage earner pero sila ay nabibilang din doon sa sektor, kabilang na ang 4P, senior citizen, PWD o solo parent, ay maaari pa rin sila magpunta doon sa mga Kadiwa centers para maka-avail nitong benteng bigas. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.
Nasa ilalim ngayon ng thunderstorm watch ang Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Pinaalerto ang mga residente sa biglaang ulan sa mga susunod na oras. Tatagal ang thunderstorm watch hanggang alas 10 mamayang gabi. Ang inaasahang ulan na epekto ng mainit na easterlies. Araw man o gabi, from land to the sea, hindi mauubusan ng i-offer ang next destination ng ating favorite biyahero. Sama ka? Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Keros, on your marks. Get set. Go! Sama-sama tayong mag-unahan dito sa Cebu. Kinuha ko ng sisig to ah. Okay. This is how you do it with passion, with strength, with unligigil. Boom. No. Rumbol. Malasa. Kung may perfect cone shape na bulkan sa Bicol, dito sa Cebu, pantapat daw sila riyan. Kaya tinawag na naupa, naapakan lang niya ang mga katabing burol. Left, right, straight, paikot-ikot at magpa-zigzag kayo. Pwede. Huli, pero di kulong. Hehehe. Picture pa lang kahit hindi ka pa nakasakay. Cool na. Parang gusto mo maglaro na maglaro. Kung may sapat na oras, mas mainam na subukan mag-scuba diving para mas ma-explore ang ilalim ng dagat. Kahit pa nga sa sayawan, papatalo ba tayo riyan? O ha, talagang nakaka-happy. Galaw-galaw biyaheros dito sa City of Naga, Cebu. Sa kuha ng dashcam ng isang SUV, kita ang truck na yan na paliko sa kalsada sa Borbolok, South Cotabato. May van naman sa kabilang lane. Habang lumiliko ang truck, hindi tumigil ang van at nagdire-diretso sa truck at SUV. 18 ang sugatan, kabilang ang driver ng SUV at mga sakay ng van. Ayon sa pulisya, wala pang paliwanag ang van driver sa insidente. The Internal Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay ng apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya, kausapin natin ang isa sa ICC accredited lawyers na si Attorney Joel Butuyan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng ating televiewers. Opo, ano po yung posibilidad sa sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumayag daw ang gobyerno ng isang ICC member state na manatili sa kanilang lugar ang dating Pangulo? Rafi, naghain ang kampo ni former President Duterte ng application na mabigyan siya ng interim release. At itong application na to ay dadaan pa sa proseso, no? Kukunan pa ng komento ang prosecution, ang Victims Council, at pati na rin yung sinasabing nasyon, no? Na pumayag na mag-host kay Mr. Duterte habang siya ay nililitis. Hindi pa pinapangalanan itong country na to, pero ang duda ko ay malapit lang sa seat ng ICC, malapit lang sa Netherlands dahil kailangan mag-attend ni Mr. Duterte sa trial na mangyayari sa kanyang kaso. Kapag sinabing interim release, ano-ano po yung sakop nito? Interim release dahil temporary siya habang yung kaso ay nililitis. Siya ay ilalabas dun sa may detention center ng ICC, pero malalagay siya sa isang host country na maraming kondisyones, no, na kailangang sundin, hindi lang ni Mr. Duterte, pati na rin yung host country. Sa kasaysayan po ba ng ICC, may mga napagbigyan na sa interim release? At ano po yung mga konsiderasyon dito? Meron ng mga ilan na napagbigyan ng interim release. Although yung kaso nila hindi kasing bigat ng kay Mr. Duterte,
dahil yung sa kanila ay yung obstruction of justice lang dahil sila ay nakialam sa mga testigo, sa mga witnesses, no? At ang host country na pumayag na doon sila pumirmi muna habang ongoing yung trial ay ang bansang Belgium. Kaya ang number one suspect ko ay ang Belgium ang pwedeng pumayag kay Mr. Duterte dahil ito ay malapit lamang sa Netherlands. In fact, less than 1 hour lang dahil border country siya. Paano kaya makukupirma kung pumayag nga talaga yung gobyerno ng isang ICC member state? Malalaman natin yan in due time kasi o-orderan ng ICC judges yung prosecution saka yung Victims Council and pati na rin yung country, no, which agreed to host Mr. Duterte para alamin kung papayag sila sa mga kondisyones na ipapataw ng korte para sa interim release. Yun bang interim release ay may kinalaman din kung gaano kabigat yung ebidensya laban dun sa akusado? Walang kinalaman sa ebidensya, no? Dahil ito ay ang consideration dito, yung flight risk, kung baka mag-escape si Mr. Duterte while ongoing yung trial. Pangalawa, yung epekto sa mga witnesses, kung baka mamaya matatakot yung mga witnesses, no? Kung siya ay marirelease. Pangatlo ay yung possibility na baka ulitin niya yung mga krimen na ginawa niya before kung siya ay re-release, no? At apat yung tinatawag na humanitarian considerations. Kaya hindi siya pwedeng ibalik dun sa kanyang bansa dahil yung posibilidad na baka gawin niya ulit yung krimen. Yes, hindi siya pwedeng bumalik sa bansa natin dahil unang-una, hindi na tayo state party sa ICC. Ano po yung magiging epekto nitong hiling ng kampo ng dating Pangulo dun sa takbo naman ng kaso? Tingin ko wala namang magiging epekto kasi itong issue na to mariresolba bago yung tinatawag na confirmation of charges na mangyayari sa September 23. So ito didinigin bago September 23 and ang aking forecast magkakaroon ng decision ang ICC sa issue ng interim release bago dumating ang September 23. Bago po magdesisyon, meron bang pagkakataon yung mga nagrereklamo laban kay dating Pangulong Duterte na umapila at huwag payagan ng ICC yung kanyang kahilingan? Oo, Rafi, importante na madinig ng ICC yung views and observations ng mga victims, no? Dahil maraming issues dito sa issue ng interim release ay factual. Tungkol dun sa may epekto sa mga witnesses, sa mga biktima, no? Dahil kahit na naaresto na si Mr. Duterte, takot pa rin yung karamihan ng mga biktima na lumabas at mag-participate sa ICC. Mas lalo na ngayon na kung sakaling palalabasin siya ng temporary, no? Pangalawa, yung issue ng he will continue to commit the crimes. Alam mo, nung Quadcom hearing, sinabi niya mismo, no, na kapag siya elect na mayor, uulitin niya at dodoblehin niya yung mga patayan na mangyayari. So yung mga yan dapat talagang dinggin ng ICC. Okay, abangan po natin. Maraming salamat, ICC accredited lawyer, Attorney Joel Butuyan. Maraming salamat din, Rafi. Ito ang GMA Regional TV News. Sumalpok sa isang bahay ang isang truck sa Santa Elena, Camarines Norte. Paliwanag ng driver sa pulisya, may iniwasan siyang kasalubong na sasakyan. Umamin siyang mabilis ang takbo niya noon, kaya't nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang tumama ang truck sa bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Sasagutin daw ng driver ang pagpapaayos sa nasirang bahagi ng bahay. 55 pamilya ang nasunugan sa Mandawi City dito sa Cebu. Mabilis na kumalat ang apoy dahil magkakadikit ang nasa 50 bahay na nasunog sa barangay Labugon. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, abot sa halos 800,000 piso ang natupok na ari-arian. Wala namang naitalang nasaktan. Ayon sa BFP, charger na naiwang nakasaksak ang posibleng pinagmulan ng apoy. Patuloy pa ang investigasyon. Lumikas na sa evacuation centers ang mahigit 200 residente na nasunugan. Bibigyan daw sila ng tulong pinansyal ng Mandawi LGU. Patay ang isang lalaking hininalang nagbebenta ng iligal na baril matapos makipagbarilan umano sa mga pulis na huhuli sana sa kanya sa Pasig. Balita hatid ni Bam Alegre.
Nauwi sa enkwentro ang bypass operation ng Pasig Police kagabi sa barangay Pinagbuhatan matapos umanong makutuban ng suspect na pulis ang katransaksyon niya. Bibilin sana ng mga undercover na pulis sa suspect ang isang kalibre 45 baril. Biglang naging agresibo at unang namaril umano ang suspect. Nakipagbarilan ng mga pulis na ikinasawi ng suspect. Nagkaroon ng brief encounter na sanhin ang pagkamatay ng ating suspect. So, tinakbo namin sa ospital pero wala na rin, binawian na rin siya ng buhay. On the course of the transaction, naramdaman niya na yung mga katransaksyon niya ay mga operatiba natin. So, bumunot siya, pumutok. Hindi naman agad maproseso ng mga otoridad ang crime scene dahil sa naiwan daw na granada na mula sa suspect. Kinordonan ng lugar at hinintay ang Explosive and Ordnance Division ng Pasig Police para ligtas itong makuha. Base sa investigasyon, marami ng record sa pulisya ang lalaking suspect. Sangkot na rin siya sa mga robbery hold-up dito sa City of Pasig at saka sa mga neighboring cities like Taytay and Cainta and Taguig. At may kaso na rin siya ito na mga shooting incident and yung anti-carnapping. Tinitingnan din ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ng suspect sa isang robbery hold-up kahapon sa Pasig. Nagreklamo ang biktima nito sa presinto. Isinama siya sa ospital kung saan dinala ang napatay na suspect. Positibo niyang tinukoy na yun nga ang lalaki ng hold-up daw sa kanya. Na-hold up po ako, sir. Diyan po sa may San Isidro Street po. May bumaba po na dalawa po sila, bale. Isa po, sinundo ako para pumunta po sa may bahay po. Na sinabi, naglalabaw yung kuya niya. Siya po kukuha ng item. Unit po na cellphone po. Then pagdating po namin dun sa malapit na po sa Eskinita, bigla pong lumabas yung sinasabi niya pong kuya po. Yung transaksyon ko rin po na nakausap ko po, bigla akong binunutan ng baril and then tinutok po sa akin. Di ko po narinig ko. Basta narinig, sinabi ko lang po, opo, gumanon na lang po ako, opo. Binigay ko na lang po yung unit. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, payag ba kayong gumamit ng cellphone at tablet ang mga estudyante sa loob ng classroom? Sabi ni Education Secretary Sonny Angara sa GMA News Online, karaniwang bawal ang gadget sa classroom, pero pwedeng payagan kung gagamitin sa pag-aaral. Sa ilang paaralan daw, cellphone ang ipinapagamit para sa pagtuturo at pag-aaral. Malaking tulong daw ito sa gitna ng kakulangan ng mga textbook, workbook at reference materials. Ayon naman sa Alliance of Concerned Teachers ng NCR, gumagamit ang ilang guro ng mga video online at libreng educational websites para punan ang kakulangan sa learning materials. Ang mahalaga raw ay mabigyan ng tamang gabay ang mga estudyante sa paggamit ng cellphone. Ansabi naman kaya ng netizen sa paggamit ng cellphone o iba pang gadget sa classroom? Hindi raw payag dyan si Marcy Badak. Distraction daw kasi ang mga gadget sa klase. Hindi rin payag si Ador Mangubat na gamitin ito sa silid-aralan. Pero pwede naman daw sa school vicinity. Nag-agree naman si March Basales sa pagdadala ng cellphone, basta raw sa free time o break lang gagamitin. Ganyan din ang sabi ni Aisha Ravani. Suggestion naman ni Lira L. Belring, ilagay sa clear cabinets ang gadgets ng mga estudyante kapag hindi ginagamit. Nagsisihan ng Senado at Kamara sa kung bakit hindi naisa batas ang panukalang dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sabi ni House of Representatives spokesperson Princess Abante, ang gusto lang ng Senado ay tanggapin ang bersyon nito na 100 pesos na aumento sa sahod. 200 pesos ang wage increase na inaprubahan ng Kamara. Nitong Miyerkules, Kamara naman ang sinisi ni Senate Labor Committee Chairman Joel Villanueva dahil kulang na anya ang oras nang ipasa sa kanila ang wage hike bill ng Kamara. Ang ilang labor group naman, sinisisi pareho ang Senado at Kamara dahil pinaasa lang daw sila. Dahil walang napagkasunduan ng bersyon ng Kongreso bago sila mag-adjourn itong Miyerkules, patay na ang wage hike bill sa kasalukuyang Kongreso. Kailangan maghain ng panibagong panukala sa 20th Congress. Ang economic team naman tuto sa across the board o pambansang aumento sa sahod dahil posibleng nila itong magdulot ng pagtaas ng bilihin, dagdag gastos sa produksyon at kawalan ng trabaho. Mas mainam daw na regional wage boards ang magtakda ng dagdag sahod sa kada rehiyon.
Visala Encantadix sa Lunes na muling masisilayan ang mundo ng Encantadia. Ako ang pinakamakapangyarihan sa Encantadia. Kailanman ay hindi ako matatakot kanino man. Hindi rin kami matatakot sa'yo. Sa digmaan. Mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre pagkatapos ng 24 oras. Makikilala na natin ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante na sina Bianca Umali as Terra, Faith De Silva as Flamara, Kelvin Miranda as Adamus, at Angel Guardian as Dea. Handa na silang iligtas ang Encantadia mula sa galit ni Kera Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Kwento ng New Generation Sangre sa GMA Integrated News, interviews. Dumaan sila sa matinding training at challenges para sa kanilang roles. Kwento ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Ching C, napaka-massive ng bagong Kapuso Mega Series. Makikita nila ito sa aming powerhouse cast. Makikita nila ito sa aming very impressive na production design. Sa script na sinulat ng aming mga creatives at the way the directors interpreted the script. And lastly, makikita nila ito sa napaka-impressive naming visual effects na in partnership with GMA Post Production. Sabi nila, ang tunay na kaibigan nandyan sa oras ng pangangailangan at handa kang damayan. Ayan, ang pinatunayan ng magkakaibigan sa Santiago Isabela para sa kanilang kaibigan na muntik nang hindi makagraduate. Nagkaproblema ang graduating nursing student na si Dennis Baggaos dahil sa kanyang balanse sa tuition. To the rescue ang kaibigan niyang si Desiree Joy Auxilios at ibang friends nila. Magbabaka sakali na humanap sila ng tulong sa social media. At ayun nga, sumakses sila sa kanilang fundraising. Ang heartwarming act umani ng positibong feedback at ang friendship nila abay certified trending! Ang galing! Galing! Sana matularan sila. Oo.